What's up mga katambling? Kamusta na po kayo? Alam ko walang nakamiss sa akin dyan, pero okay lang po yon. Baka naman next time mamiss nyo na ako, diba? So ito nga pala, lumabas ako ng bahay kasi nga naghahanap ako ng masarap na merienda, and take note, wala pa akong tsinelas nito niya na. So naalala ko nga pala na nagtitinda pala ng barbecue yung pinsan ko. Ayan, si Ate Claire. Naabutan ko siya sa bahay nila na nagtutuhog ng isaw or ng bituka. At syempre, kahit busy yan sa paghahanda ng paninda niya, nagsi-cellphone pa rin yan. Kasi dito sa amin, kung hindi nyo po na itatanong, yung mga tambay dito sa amin, pati yung iba kong friends, meron silang kinababaliwan sa cellphone na game. Hindi ko alam kung anong pangalan or anong tawag sa game na yon. Basta kinababaliwan nila. Lagi ko lang naririnig scatter, scatter. Parang gusto ko nga siyang itry, kaso nga lang ayokong magsugal, diba? Alam niyo naman ang sugal, lagi kang talo dyan. Char! Anyway, ayan nga pala si Ate Claire, nagre-repack na siya ng mga sauces niya. Meron nga pala siyang iba't ibang klase ng sauces. Kahit anong gusto mo, meron talaga siya. Meron siyang sweet and spicy, sweet and sour, soy sauce, vinegar, meron din siyang gravy, a la carte, kahit ano pa yan meron siya. Ang kulang na lang talaga is kabeche. Charot. So, ayun na nga, umuwi muna ako ng bahay kasi nga sabi ko sa inyo, diba, wala akong tsinelas dito, para akong tanga na walang tsinelas. And pagbalik ko, ito, ayan, nilabas na nila yung mga paninda nila at nagulat talaga ako kasi ang dami-dami nilang paninda. Kulang na lang talaga magtayo sila ng palengke dito. At ayan, hinahanda na nila yung mga tinda nila, nilalagay nila sa container. At take note, malinis yung pagkakagawa nila, ha. So, ayun na nga, habang busy si Ate Claire sa pag-aayos ng paninda nila, pinuntahan ko naman tong pinsan ko, si Kuya Dominic. Siya naman yung nakatoka dito sa pag-aayos ng uling. Kasi alam niyo naman, diba, kapag nagtitinda kayo ng barbecue, masyadong matrabaho, masyadong nakakapagod. Kaya dapat talaga meron kayong toka-toka kung ano yung gagawin ninyo, diba? So, ayun na nga, habang busy ang lahat, ako naman busy sa pagkuha ng video. Kasi nga sabi ko sa kanila mag-vlog ako, wala kasi ako maisip na content. Anyway, ito nga pala yung mga tinda nila. Ayan, meron silang hotdog, 15 pesos lang po bawat isa. Tapos meron din silang dugo, which is 10 pesos na po kasi tumaas na po. Alam naman natin, di ba, lahat ng bilihin nagmamahalan. Ako na lang hindi minamahal, charot. Tapos itong ano nila, pork nila, 25 pesos. Yung leeg naman, 20 pesos. Itong paa nila, 15 pesos. And syempre, meron din silang chicken. Hindi ko lang alam kung magkano to kasi hindi ko pa na-try. Pero sa tingin ko nasa 60 or 65 pesos po yan. Tapos ito namang pork chop nila, 60 pesos din po yan. Tapos, meron din sila syempre, ang pinaka-star ng lahat, itong pusit nila na may palaman sa loob at merong cheese. 60 pesos lang po yan. And syempre, meron din po silang mga sauces, diba? Sabi ko nga sa inyo, marami silang sauce dito. Kahit anong gusto nyo, meron sila. Ang kulang na lang talaga, pang iskabeche. Charot. Ito nga pala yung mga tambay dito sa amin. Sila nga pala yung palaging nakaabang dito. As in talagang mga suki na sila ni Ate Claire. Kapag bukas pa lang ng barbecue ni Ate Claire, nandito na kagad sila nakatambay na. Yung iba nagpapaluto na, yung iba naman nagpapareserve na kasi baka nga daw maubusan sila. Tapos yung iba naman, dito na kumakain. As in talagang umorder lang sila ng kanin. Tapos ang inuulam nila, barbecue. At ang madalas ko nga palang nakikita dito na inuulam nila, yung chicken at saka yung pork. Sarap na sarap talaga sila sa chicken at saka sa pork. And take note, meron pa po silang libreng malamig na tubig dito. Unlimited po yun. At alam nyo ba mga katambling, sobrang sarap tumambay dito. Bukod kasi sa meron ka ng masarap na barbecue, pwede mo pang gawin yung mga gusto mo dito. Pwede kang maglaro ng ML, yung iba naman nagsusugal dito, yung tinatawag nilang scatter. Yun. Tapos yung iba naman dito, nagpapa-charge sila ng mga cellphone o kaya ng vape nila. As in talagang literal na pwede kang magpa-charge dito. Wala pong bayad yun. Ako naman, pag nakatambay ako dito, ang ginagawa ko, umu-order ako dito ng isaw. Kasi ang sarap-sarap po ng isaw, lalo na kapag toasted. Tapos kapag nagugutom naman ako at kailangan kong kumain ng kanin, ito po yung ino-order ko, yung kanilang inihaw na puset. Meron po kasing palaman sa loob yan. Meron pong kamatis, may sibuyas po, at meron din pong cheese. For only 60 pesos, meron ka ng inihaw na pusit. Ayan po yung pusit nila. Di ba nakakatakam po? Mukha pong masarap. Kasi totoo naman po kasi na masarap siya. And, ang sarap ulamin yan, promise. Yung iba nga ginagawa nilang pulutan yan eh. Oo nga pala mga katambling, meron pa akong hindi nababanggit sa inyo. Pwede nga palang uminom dito. Sabi ko nga sa inyo, pwede nyo gawin lahat ng gusto nyo dito. Pwede kayong makitambay, pwede kayong maglaro ng ML, pwede kayong magpa-charge ng phone o kaya ng vape ninyo. Pwede rin po kayong kumain dito. At yung iba naman ang ginagawa nila,
umiinom sila dito kasi nga open space po ito. So ang ginagawa nila, umu-order lang po sila ng barbecue tapos yung alak binibili nila sa labas. Syempre, kahit na pinapayagan tayong uminom dito, kailangan hindi maingay. Bawal po ang maingay dito at dapat hanggang alas 10 lang po or alas 11 ng gabi kasi nga pagagalitan na tayo ni tatay. Dati nga nung uminom kami dito, pinagalitan talaga kami ni tatay. As in talagang pinagsabihan kami. Deserve. Anyway, pagbalik ko nga pala dito nung gabi, ayan, wala na akong nadatnan. As in talagang pinakyaw na ng mga suki ni Ate Claire. Tapos sa gilid mayroon ng nagiinuman. Sabi ko nga sa inyo, pwedeng uminom dito, diba? So ayan, ginawa na nilang pulutan. So ayan lamang po mga katambling and maraming salamat sa panonood. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa channel ko at mag-follow po sa aking Facebook page. Yun lang, bye!